pag sinabi po ni Katunying, totoo po yan. Hindi ako, talagang agree naman ako. Walang perfect na government. At the same time, walang perfect na programa ng gobyerno katulad ng Dragon Wars. Hindi naman perfect yan. Hindi ko sasabing walang bahid yan. Mayroon yan. Kasi nga, yung mga nagpapatupad yan, mga tao din na hindi perfecto. May mga tao, nagalit siya dun sa isang tao, tinira niya. Wala tayong magagawa dyan. Kasi hindi kontrolado ng Pangulong Duterte lahat ng isip ng mga kapulisan. Pero, ang sinasabi po natin dito, yung programa maganda. Yung pagpapa-implement, medyo may mga sablay. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na hindi lumabag sa karapatang pantao ang ibang mga kapulisan. May lumabag po, may documented po yan at galit na galit ang Pangulong Duterte, may mga nakulong na. Wag mo sabihin na pinoprotektahan ng Pangulong Duterte yung maling gawain po ng mga kapulisan. Hindi po yun, hindi po niya ina-allow yun. Sabi nga ni Albayalde, tsaka ni General, ano ba yun? Yung tumakbong senador, General, basta yun, yung inano natin nung isang araw. Di ba? Ano ba yun? Letter E ang apelido Basta yun, nakalimutan ko lang po yung pangalan. Wala pong utos ang Pangulong Duterte na gumawa ng pagkakamali. Sabi po ng Pangulong Duterte, do what is right and according to the law. According to the legal, sabi ng Pangulong Duterte. Pag legal, gawin mo, basta't katuwiran. Wala, yung ibang mga kapulisan, alam nyo na, may mga kaaway yan o may mga nadamay po yung mga inosente. Huwag hindi natin masasabing mga inosente. Kaya lang, masasabi natin dito, involved po sila dyan sa sinasabi nilang illegal na gawain, pero hindi dumaan sa due process. Yun lang ang problema. Involved, pero hindi dumaan sa due process. Ang ibig po sabihin dito, alimbawa, ito, nahuli na. Nanggigil po yung pulis dahil nalagasan yung pulis, nalagasan ng tatlong kaibigan ng pulis. Nalagasan, may bakbakan. Nalagasan ng pulis, kalaban mga drug syndicate, tsaka mga addict. Nalagasan yung tatlong pulis. Yung pulis nga, gigil na gigil. Talagang titirahin yan. Kasi nalagasan siya ng kaibigan niya. Emosyon yun, tao yan. Pero mali yun. Hindi natin kinukonsinto yung mga ganung gawain. Dapat, yung pulis na yun, hindi pa rin niya ginawa yun, mali pa rin yun. Na kung nalagasan ka ng kaibigan mo, nahuli mo tong adik, binira mo ng binira para makabawi ka, hindi ganun yun, hindi bawi-bawi dito. Meron tayong batas na sinusunod. Pero dito, si Katunying, diretsahin mo na Katunying, wag naman ganyan, wala nang tinitira. Diba? Meron talagang masamang nangyari nun. Pero ang tanong, meron bang mabuting nangyari o dinulot doon? Yun! Kaya nga kailangan, laging dalawa ang pagtingin natin dyan. Kaya nga po, gusto kong malaman kung ito ba sinasabi ni Garnet, totoo. Yung ba sinasabi ni Espinito, totoo. Yun. Hindi po ba? Yun lang ang gusto. Tinatanong nyo, ano ba tinutumbak na sinasabi? Yan lang, mga kababayan. Eto, Liam TV28, DDS ka po pala, Katunying. Tumawa lang, hindi niya sinabing ko, hindi ako DDS, hindi, tumawa lang. Tumawa lang po, kasi alam na niya Alam na niya, pag sumakay siya sa bus natin, maraming views. Yan. Pero, syempre, Katunying yan Kung makakasama natin sa laban si Katunying, welcome na welcome po kayo, Katunying. Welcome po natin si Katunying. Pero, kailangan, bago natin talaga tuluyan na suportahan ang kanyang mga pinaglalaban o ang kanyang mga sinasabi, dahan-dahanin natin. Di ba ba? Pero sa tingin ko, sa pananalita po ni Katunying, hindi po niya talaga mapigilan ng kanyang sarili na hindi pumitik. Kasi na-involve na po ang Iglesia ni Cristo. Iba po kasi yun Iba yun, masyadong personal po sa Iglesia ni Cristo yung ini-involve mo yung kanilang simbahan o yung kanilang tinatawag na pananampalataya. Iba po yan. Wag po ninyong yan. Respetuhin po natin ang bawat isa. Kung katoliko ka, katoliko, yung Iglesia ni Cristo, respetuhin natin. Kung kibuloy ka. Kung born again ka. Respetuhin po natin yan. Wala po tayo dito sinasabi natin judgmental. Hindi po tayo katulad ng mga nandyan sa Quadcom. Contempt. Di ba? Baka i-contempt ka. Di ba? Ganun yun. Hindi ba? Mga kababayan? DDS yun ang nangyari sa buhay natin dito sa Pilipinas. Yun. Kapag alam niyo po ang naging buhay ko dito, especially ako, babanggitin ko lang as an example yung sarili ko. Halimbawa, meron po akong sinabi na wari baga, anti-Duterte. Anti-Sara o anti-Digong. Isasabihin sa akin, wala kang utang na loob. Tunyi. Pagka naman meron akong binanggit na siguro may bahid ng sabihin na natin pag-knowledge
doon po sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Ano po? Ano sasabihin sa akin? DDS ka. DDS ka. Yan ang buhay natin ngayon, mga kababayan. Hindi. Opo. Yun ang buhay mo ngayon. Kami hindi. Kasi pag DDS ka. Pag Duterte ka. Kasi yan, mga katuwiran lang ang kanilang pinaglalaban. Pagmamahal sa bayan. Walang pang sariling kapakanan. Kaya nga minahal sila ng mga bayan eh. Tingnan mo ngayon yung mga tinatawag nilang unity team ng mga vlogger. Wala na. Nasaan? Inaamin naman nila, nabudol kami. Inaamin naman ng mga vlogger yun. Inaamin naman ng mga Duterte supporter na nabudol sila eh. Pero hindi sila patuloy na nagpabudol. Kaya nga Katunying, hinihintay ka namin matagal na. Pasok! Para naman mabuhayan yung channel mo. Katunying, sasabihin ko sa'yo, wala na maghahak dyan. Alright. Yan ang buhay natin ngayon. May masabi kang pabor laban sa kabilang panig. Pabor para sa isang panig. Ang tingin sa'yo ay kalaban na nung panig na yon. Yun. Yun talaga. Yun talaga buhay natin. Tanggapin na natin ng totoo. Talaga. Tao lang naman ako. Minsan, nasasaktan ka rin. Pero minsan naisip ko, isa lang ang kahulugan nito. Ang bayan natin ay masyado kong ang bayan natin talaga ay masyadong divided. Hindi divided, Katunying. Ang bayan na ito ay nilamon ng iilang tao. Ang bayan na ito ay kinokontrol ng iilang tao. Ang mga nahihirapan ay milyong-milyon. Magtaas po ng kamay ang agree. Di ba? Kinukumbisi pa tayo ni Katunying. Pero, alimbawa si Katunying, naging maganda ang kanyang tono ng pananalita. Nagtuloy-tuloy yan, nagtuloy-tuloy. Katunying, welcome ka po. Pasok. Alam mo, honestly speaking, si Katunying meron pong merong sentido komon yan. Hindi porket sumuporta siya kay Marcos noon, ay dire-diretso na yan. Nakikita niya may mga pagkakamali na. Di ba? Hindi niya itutuloy yan kasi ang nakataya dito ang kanyang karir. Di ba? Baka mag-ayos niya so kay sino ba yan? Si Noli De Castro, baka mag-ayos siya kay Noli De Castro na wala nang naniniwala. Kaya, mahirap yun eh. Baka magaya ka kay Noli De Castro, di ba? Ngayon, sabi ni Noli De Castro, habol siya ng senador na nakaraan. Hindi, umatras. Kasi, wala na. Sabi ni Panelo, siya ang pinaka-inutil na vice-presidenteng humawak sa ating bansa. Totoo ba yun? Totoo. Yeah. Ngayon, si Katunying, medyo, naiintindihan natin. Hindi naman, alam naman natin na, halimbawa, naninigarilyo ka. Alam naman na yung paninigarilyo kagad, isang araw lang matatanggal mo yan. Hindi pwede yan. Dadahan-dahanin mo yan. Siguro si Katunying, magaling yan. Diba? Magaling yan. Siyempre, may girlfriend ka. Alam nga naman sa sabi, walay na tayo ngayon. Hindi po pwede kayong kaili sa Araneta. Pero dito, alam nyo po, yung mga iglesia ni Cristo, walang kinikilingan yan. Kapag yan ay kinantil mo, talagang magsasalita yan. Kahit ikaw pa, si Lisa Araneta o Bongbong Marcos, talagang liligwakin ka yan. Kaya, dapat yung Quadcom, medyo ingat-ingat kayo, ha? Hindi masyadong, matalin yung pananalita nyo. Kung masyadong, basahin nyo muna yung affidavit. May iglesia ni Cristo, tanggalin nyo yan, tanggalin. Babaligtad si Katunying. Alright. Tuloy, Idol. Opo. Kailangan, meron ka lang isang papanigan. Hindi pwede yun eh. Hindi po pwede yun eh. Ako, I can brag about my record tungkol dyan. Mga presidente na pinupuri natin pag dapat purihin, pero ating binabatikos pagka hindi dapat na purihin. Po ba? Hindi po pwede yun na, halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba? Pare-pareho nga kami ng sinasabi. Ano sinasabi natin? Ang mali ay labanan. Ang tama ay ipaglaban. Hindi ba? Kaya, naniniwala tayo na ang Pangulo mismo ay isang ayon na siya pinupuna. Hindi lang siya, pati ang gobyerno niya. Hindi po ba? Tinira si Pangulong Duterte, si Tambaloslos, tsaka si Marcos. Diyan sa Quadcom, medyo siya, tinatawag doon, medyo inaamu-amu na niyang Pangulo. Ganyan yan, siyempre, dahan-dahan lang, Katunying, huwag mong bibiglayin. Baka masyak. Alright. Mga kababayan. Anyway. Ayos na, dahil inaantok na ako. Aga papasok ko bukas eh. Wag.
Diretso Ngayon, natin ito po kwentuhan. iiwan ko lang po ito mga kababayan. Doon po sa statement, yung pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin. Hanggat may mga nababasa kasi ako dito. Ano po sabi niya? Isang umaga daw, nung May something, 2016, po Presidente si Duterte. Sigurado panalo na siya, pero nawagan daw siya, pinapunta daw siya, at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na ni Pangulong Duterte in 2016 na kumuha ng police officer, ito with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakunti lang ng Iglesia ni Cristo, ng pulis o kaya police officer. Kasi ang pulis ngayon, sa 200,000 na yata mahigit ang bilang. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo. Oh? Ang totoo nga po nun, hindi po, may pagkakataong hindi binoboto ng Iglesia ni Cristo kung si Mayor Duterte noon. Kaya nga, minumura din niya ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, para sabihin niya, kung totoo man yun, na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yun, na di umano inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun po ang pinakapunot dulo ng vlog na ito. Yun po ang pinakapunot dulo ng vlog ni Katunying. Kasi dinawit nila ang Iglesia ni Cristo. Yun po. Kaya dito, sabi nga niya yung daw Iglesia ni Cristo sa Davao, hindi sinusuportahan ang Pangulong Duterte, hindi siya binoboto. Ha? Paano ngayon, kukuha siya ng pulis na Iglesia ni Cristo? Sabi ko sa inyo mayroon at mayroong pipitik dyan. Pinakialaman nyo ang Iglesia ni Cristo Di ba? Huwag niyang pakialaman yung mga kongregasyon ni Manalo. Mahirap yan. Kasi yung mga yan, masyadong personal sa kanila, pag binanggit ninyo yung pangalan ng simbahan na kinabibilangan ng leader nilang si kagalang-galang na Eduardo Manalo. Yan ang tuloy. Si Katunying, kumusta ka na? Madam Lisa Araneta, ito, I love you ka sa kanya. Oo ba? Ano ba? Pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napaka-kaunti lang naman ang iglesia. Pagka ba mayroong ibang police officer, halimbawa, police officer, si Garma mismo, sabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Di ba mga kababayan? Okay. Hindi ko maintindihan bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yun. Mga kababayan. Bakit? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong makahanip sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa, pumapatay, nakasuhan, tinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Tinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag Opo, sabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa Iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Siyempre, sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong sa Iglesia, opo. Meron pong ganong tuntunin sa Iglesia. Kaya nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ng Cristo? Kasi wala siya sa usapan Kung ba na lang, kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Oo. Opo, ito, tanong ni Anastasia Alves. Tama po kayo. Ganun po sa Iglesia. Ganun po sa Iglesia kapag may, mayroong isang kapatid na damay sa isang krimen. Diba, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung pinusuhan. Hindi po tama ito Bakit po hindi namin, mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman ninyo yung statement ni Garma Nabasa naman ninyo Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, huwag mo nang isama yan dahil sa, ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba Katoliko yung ibang pulis? Mahirap kasi, ano ba namang
porkit merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, oh. Sumabog. Sumabog po si Kato Jing dyan. Binanggit-banggit nyo pa kasi yung Iglesia ni Cristo eh. Bakit nyo binanggit ang Iglesia ni Cristo? Dahil ba pumasyal dyan si Madam Inday Sara? Dahil ba pumasyal dyan ang Pangulong Duterte? Dahil ba naramdaman ninyo ang suporta ng Iglesia ni Cristo ay wala na kay Bongbong Marcos? Na kay Duterte na? Naramdaman siguro nila. Oy, kagalang-galang, kapitapitagang President Marcos Jr., pasyal ka nga sa Iglesia ni Cristo kung kaya mo. gusto ko siyang makita eh. Nakasama ni Eduardo Manalo eh. Ewan ko kung pwede pa. hindi po ako sigurado ha. Kung pagpapasok pa lang yung President Marcos Jr. dyan sa Iglesia ni Cristo, kung bubuksan yung pinto. Hindi po ako sigurado. Ngayon, kung miyembro ka ng Iglesia ni Cristo, paki-comment po sa comment section kung papapasukin pa yan sa Iglesia ni Cristo. Hindi po ako sigurado dyan kasi may pumipitik na po eh. May mga nasaktan eh. May mga nasaktan kasi bakit? Ganyan ang ginawa dyan sa kay OJC. Dinahandaan nila ang kay OJC. Maya-maya, nagtago si Kibuloy. Pero wag po ninyong susubukin gagawin yung ginawa nyo kay Kibuloy. Kay kagalang-galang kapitapitagang Eduardo Manalo. Hindi po pwede yan. hindi po magbabackout yan. Hindi magtatago yan. Kaya yung mga pinaplano ninyong mga ganyan na binabagin ninyo yung Iglesia ni Cristo, medyo miskerda na kayo. No, idol ko yan si Kato Nying. Idol, maganda po yung mga sinabi mo. Nakakaantig ng damdamin sa amin na ikaw pala ay isang patas. Hindi ka bias ngayon. Hindi yata noon. Alright, sige. Yun na sinasabi ko, walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin niyo, ito, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Yun. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Alam mo, nagbabanggit na siya ng pangalan eh. Nagbabanggit na ng pangalan. Pag nagbabanggit na ng pangalan ang isang tao patungkol sa isang issue, personal na yan. Dan Fernandez, binanggit niya ang pangalan Dan Fernandez. So, umaabol siyang gobernador doon sa saan ba siya umaabol ng gobernador? Sa ano ba yan? Sa Laguna ba yan? Umahabol ng gobernador si Dan Fernandez. Correct me if I'm wrong. Kung mga ka-reaction. O yun. Ligwak siya yan. Sasabi niya, mga iglesia, dalhin niyo naman ako. Umahabol ako ng gobernador. Di ba? Binanggit mo kami. Tinira mo kami dun sa sa Quadcom eh. Anong gagawin namin sa'yo? Ha? Alright? Di ba? Pag nagbabanggit na ng pangalan na ganyan ang isang tao, personal na po yan. Kasi lahat po ng mga kapatirang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, ay ano po yan? Masyado pong personal sa kanila na idamay mo ang kanilang relihiyon o ang kanilang simbahan. Kahit sino naman kahit Muslim pa yan, kahit Katoliko pa yan, kahit born again pa yan, kahit na ano ba yan, kahit satanista pa yan, pagka pinakialaman mo ang kanilang simbahan o dinawit mo ang kanilang simbahan sa hindi magandang usapan o sa isang political na usapan, ano yan, talagang pipitik ang mga yan. Ha? Wala. Ganyan talaga ang buhay. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yun? Hindi po yun. Hindi po ganun ang style. Hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang relihiyon. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan. Uulitin ko lang. Diba? Sasalita doon. Halimbawa lang to, sample ko lang. Si congressman ako. Sabihin niya, ikaw kasi, ano ba relihiyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Ito usapang relihiyon, mga kababayan. Anyway, tatanong lang, yung bang ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? Ito na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan.
Rail Baggy. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congressman for the purpose of transparency? Kayo naman ang anyway. Basta, yun lang ang tanong natin. Bakit bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo? Oh? Pakay! Anyway, mga kababayan, bakit nyo kailangan banggitin yun? Yun! Anyway, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Iingat po kayo palagi. Lalo ngayon, 10:05 na po ng gabi. Okay. Kulog na tayo. Ako naman by the way, si Garma, hindi Iglesia ni Cristo. Si Garma, ang alam ko Iglesia ni Cristo, dati ay ito pong si Colonel Leonardo, pero si Colonel Leonardo po ay hindi na po Iglesia ni Cristo ngayon. Ano po? Yung pala, si Colonel Leonardo pala, baka siya yung baka siya po yung tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Si Colonel, si Leonardo. Sa Napolcom. Yun. Kaya ngayon pala, na siya, natiwalag na sa Iglesia ni Cristo. Yun pala. Sinagot po ni Katunying ang Iglesia ni Cristo na kinausap di umano ni Garma. Ayun! Ay! Yan, sige, banggitin pa ninyo mga reliyon diyan sa diyan sa Quadcom, banggitin ninyo mga reliyon diyan. Itong si Abante, anong reliyon niya? Si Abante, huwag nating isali kasi maraming membro dyan sa reliyon ni Abante dahil hindi usapan dito reliyon. Pero bakit binabanggit na lang ang reliyon? Diba? Si Abante, pastor yan eh. Diba? Paano kaya siya nangangaral, no? Wag nyo na pong alamin. Huwag nyo nang alamin, baka mapaano pa niya kayo, mapapasok pa niya kayo. Mahirap na po. Saan kaya papunta yun? Mantakin mo, nakaganyan siya. Hindi la. Alright, siguro hanggang dito na lamang po ang ating reaction. May mensahe po tayo kay Katunying. Katunying, maraming salamat sa pagbabalansi mo dito sa isyung ito. At sana yan ay hindi dahil lamang sa nabanggit po ang inyong kinaaniban na iglesia, at yan nga ang Iglesia ni Cristo. Sana po ay ang inyong pagsusuwalat na ganyan ay batay yan sa inyong conviction. Ay batay po yan sa inyong paniniwala na marami nang hindi katanggap-tanggap at marami nang hindi dapat na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Ayan, napansin din ni Katunying na noon daw ng panahon ng war on drugs ng Pangulong Duterte ay gumanda, tumahimik ang kanyang lugar dyan sa May Nueva Ecija. Kaya kami, Katunying, 10 ng mga taga-suporta ko dito sa Reaction TV page, kami po ay sumasaludo sa iyo na at umaasa na magpapatuloy po na magbigay po kayo ng opinion at magbigay po kayo ng mga inyong saloobin at punto de vista sa mga nangyayari dito sa ating bayan, no? Kaya kami po ay sumasaludo na kayo po ngayon ay naglabas ng inyong saloobin patungkol nga dito sa war on drugs. Dito sa war on drugs. Pero yun po, pagpalain po kayo ng may kapal, Katunying. Sana po ay nakatulog po kayo ng masarap pagkatapos po ng vlog na ito, no? Sa ating mga ka-reaction dyan, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ka-reaction, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dahil importante po ang inyong pagsasubscribe at pagpindot dun sa notification bell upang lagi po kayong ma-notify at sabay-sabay po tayong mag-react dito sa Reaction TV page. Maraming salamat po. God bless you all. Shukran.